Ikaw pa rin sa bawat sandali, kahit pilitin kong lumayo sa'yo, bumabalik din sa'yo. Ikaw pa rin. Of course, pulong ni TJ. Favorite tayo, sagot ni Romel. Sa problema, sa totoo lang. At kahit ganon, pareho silang napangiti, bahagya. Nagsimula ang music. Slow, mas mabagal kaysa dati. Mas intimate. New routine to, sabi ni coach. More on connection. Connection pa talaga, pulong ni TJ. Problema mo, sagot ni Romel. Marami. Same. Habang sumasayaw, iba ang galaw nila. Mas malapit, mas marahan, mas ramdam. Hinawakan ni Romel ang kamay ni TJ. Hindi tulad ng dati. Ngayon, mas maingat. Parang may iniingatan. Parang ayaw masaktan. Romel, mahina ang boses ni TJ habang umiikot sila. Bakit parang ang dali mong bitawan noon? Natigilan si Romel. Sandali, pero hindi tumigil ang sayaw. Hindi naging madali. Hindi naging madali, sagot niya. Pero binitawan mo pa rin. Ganun ka rin. Tahimik, masakit, pero totoo. Habang umiikot si TJ, hinila siya ni Romel pabalik. Diretso sa kanya. Mas malapit kaysa kahapon. Mas ramdam. Kung may chance ulit, biglang sabi ni Romel. Napatingin si TJ. Ha? Huminga si Romel, malalim. Parang may lalabas. Matagal na ang kinigimkim. Kung may chance ulit, ulit niya. At sa sandaling yon, parang tumigil ang mundo. Walang ibang tao, walang music. Sila lang. At ang mga salitang muntik ng mabitawan. Romel, mahina ang boses ni TJ. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umiiwas. Naghintay. Pero bigla, TJ! Naputol. Napalingon sila. Si Marjo, papalapit. Coach, pwede ko ba siyang hiramin sandali? Tanong niya. Practice tayo mamaya. Sure, sagot ng coach. At ganun lang, naputol ang sandali. Yung pagkakataon, yung muntik nang mangyari. Ano yun? Tanong ni TJ kay Romel bago siya tuluyang umalis. Tahimik si Romel. Saglit. Hanggang sa wala. Isang salita pero ramdam ang bigat. Napakunot ang noo ni TJ. Sigurado ka? Oo. Nagsinungaling siya. At alam nila pareho. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Marjo habang naglalakad sila papalayo. Wala. Sigurado ka? Oo nga. Pero hindi mapakali si TJ. Kasi alam niya may sasabihin si Romel at gusto niyang marinig kahit natatakot siya. Samantala, bumalik si Romel sa pwesto niya. Tahimik, nakatitig sa sahig. Oy, sabi ni Lian habang lumalapit. Okay ka lang? Kanina pa kayo seryoso ni TJ ah. Napatingin si Romel. Wala lang. Alam mo, ngumiti si Lian. Pero may lungkot. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Natigilan siya. Bakit? Baka kasi maunahan ka na ng iba. Napatingin si Romel kay TJ. Na ngayon, kasama ni Marjo. Nag-uusap, palapit. At sa isang iglap, may kumurot ulit sa dibdib niya. Practice ended. Uwian na. Pero hindi pa tapos ang gulo. Romel, napalingon siya. Si TJ, mag-isa. Nung kanina, simula nito. Wala yun, putol agad ni Romel. Hindi pa nga ako tapos. Alam ko na.
Hindi mo alam. Tahimik. Nagkatinginan sila. At kung gusto kong malaman, dagdag ni TJ, huminga si Romel malalim. At sa wakas, hindi na siya umiwas. Kung may chance ulit niya. Mas malinaw, mas diretso. At sa pagkakataong ito, walang hadlang, walang puputol. Pipiliin pa rin kita. Tahimik, walang galaw. Parang tumigil ang oras. Napatingin si TJ sa kanya. Diretso, hindi makapaniwala. Romel. Pero bago pa siya makasagot. TJ! Muli, si Marjo. Papunta sa kanila. At sa isang iglap, nawala ulit ang sandali. Napatras si TJ, napatingin kay Romel. At sa unang pagkakataon, siya naman ang nag-iwas. Good night, sabi niya. Mahina, magulo, at mabilis siyang umalis. Iniwan si Romel na ngayon, hindi na umatras, hindi na umiwas, kundi naghintay. Sa gabing yon, pareho silang gising. Parehong may gustong sabihin. Parehong natatakot marinig ang sagot. Dahil ngayon, hindi na tanong ang problema, kundi kung handa ba silang ulitin ang sakit. Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Gabi, tahimik ang kalsada. Pero sa dibdib ni TJ, ang ingay, paulit-ulit sa isip niya ang sinasabi ni Romel. Pipiliin pa rin kita. Simple, diretso. Pero bakit parang bumibigat ang lahat? Napahinto siya sa paglalakad. Huminga ng malalim. Bakit ngayon pa? Pulong niya. Kung kailan pinipilit na niyang kalimutan. Kung kailan sinasabi na niyang hindi na mauulit. Doon pa bumalik. Samantala, nakatayo pa rin si Romel sa labas ng gym. Hindi pa rin siya umaalis. Parang may hinihintay. Parang may umaasang babalik. Ang tanga mo. Pulong niya sa sarili. Alam niyang delikado. Alam niyang nasaktan na siya. Pero bakit? Handa siyang ulitin. Kinabukasan, maagang dumating si TJ sa school. Hindi dahil masipag siya, kundi dahil gusto niyang umiwas. Pero sa pagpasok niya sa classroom, nandoon na si Romel. Tahimik, nakaupo, at nakatingin sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila, at sa pagkakataong ito, walang iwasan. Dahan-dahang lumapit si TJ at tumigil sa harap niya. Yung sinabi mo kagabi, diretso, walang paligoy-ligoy. Huminga si Romel, naghintay. Hindi mo dapat sinabi yun. Parang may bumagsak sa dibdib niya. Pero hindi siya nagsalita. Bakit? Tanong niya, mahina. Napatingin si TJ sa kanya. May halong galit. May halong sakit. Dahil alam mo kung paano tayo matatapos. Tahimik, walang makasagot. Kahit pareho nilang alam, tama siya. Pero kahit ganun, dagdag ni TJ, napatingin si Romel. May pag-asa. Kaunti. Hindi ibig sabihin na TJ. Naputol ulit. Napapikit si TJ. Halatang naiirita na. Buisit. Pulong niya. Lumapit si Marco.
May dalang dalawang inumin. Para sa'yo, sabi niya. Nabot ang isa. Salamat. Pilit nang ngumiti si TJ. Napatingin si Marco kay Romel. Para sa'yo, wala. Napangiti si Romel ng bahagya. Hindi naman ako humihingi. Good. Tahimik. Pero ramdam ang tension. May lakad tayo mamaya, di ba? Tanong ni Marco kay TJ. Ha? Oo. Good. Sunduin kita. Tumango si TJ. At bago siya makaalis, napatingin siya ulit kay Romel. Parang may gustong sabihin. Pero hindi niya sinabi. Hindi pa. Hapon, dance practice ulit. Pero ngayon, iba ang ora. Mas mabigat, mas personal. Okay, full run. Sigaw ni coach. Nag-position sila. Pero bago pa magsimula, biglang lumapit si Marco. Coach, pwede ba ako muna ang partner ni TJ? Napakunot ng noo si coach. Bakit? Gusto ko lang matry. Napatingin ang lahat. At dahan-dahan, napatingin si TJ kay Romel. Naghihintay. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang gusto niyang magsalita ito. Madlang may gawin. Pero tahimik si Romel. Nakatingin lang. Walang sinasabi. Fine, sagot ni coach. Switch. At ganun na lang, napunta si TJ kay Marco. Nagsimula ang music. At sa bawat galaw, hindi mapigilan ni Romel na mapatingin. Mas malapit si Marco. Mas kumpiyansa. Hinahawakan si TJ. Parang may karapatan. At si TJ sumasabay. Walang reklamo, walang iwas. At iyon ang mas masakit. Focus! Sigaw ni Lian habang kasama niya si Romel. Sorry. Hindi ka okay. Okay lang ako. Hindi. At halata, napabuntong hininga si Romel. Kasi kahit anong pilit, hindi niya kayang itago. Habang sumasayaw si TJ, naramdaman niya ang mga mata ni Romel. Hindi niya kailangan tumingin. Alam niya, at sa bawat hawak ni Marco, parang may mali, parang may kulang. Hanggang sa, relax, bulong ni Marco. Ang tigas mo. Sorry. Hindi ikaw yan eh. Napatingin si TJ sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Kanina pa nasa iba ang isip mo. Tahimik. Nahuli siya. Break! Tumigil ang music. At agad, lumayo si TJ kay Marco. Huminga ng malalim. Pero bago pa siya makalayo, hinawakan siya ni Marco sa kamay. Hindi mo ba kayang tingnan kahit sandali? Tanong nito. Diretso. Napatingin si TJ. Nagulat. Anong? Kasi kanina pa, siya ang tinitingnan mo. Tahimik, walang makasagot. Kasi totoo. Sa kabilang side, go to him. Napalingon si Romel. Si Lian. Natayo sa tabi niya. Ha? Kung may sasabihin ka, huwag mo nang patagalin. Hindi ganun kadali. Alam ko, ngumiti siya. Pero mas mahirap ang magsisi. Natigilan si Romel. Kasi iyon ang eksaktong nararamdaman niya. Sa nakaraan. Naglakad siya. Dahan-dahan papunta kay TJ. At sa bawat hakbang, bumibigat ang dibdib niya. Hanggang sa tumigil siya sa harap nito. Tahimik, nagkatinginan sila. At sa pagkakataong ito, walang makakaistorbo. Walang puputol. Hindi ko na kayang magpanggap, sabi ni Romel. Mahina pero malinaw. Napatingin si TJ sa kanya. Nawala akong pake. Hinga siya ng malalim. At kahit alam kong masasaktan ulit ako, isang hakbang palapit. Gusto ko pa rin.
Tahimik, mabigat, totoo. Romel, mahina ang boses ni TJ. May halong takot. May halong pag-asa. Hindi ko alam kung kaya ko ulit, sabi niya. Diretso. Pero, huminga siya. Malalim. At ayaw kong magsinungaling. Napahinto si Romel. Naghintay at sa wakas, sasagot na siya. Gusto pa rin kita. Parang huminto ang mundo. Walang galaw, walang tunog. Sila lang at ang katotohanan. Pero bago pa maging buo ang sandali, may isang boses ang sumingit. Wow! Napalingon sila. Si Marco, nakatayo. Tahimik, pero ramdam ang sakit. Tahimik, pero ramdam ang sakit. At least malinaw na. At sa isang iglap, ang simpleng pag-amin, naging simula ng mas malaking gulo. Tahimik ang gym, pero hindi dahil walang tao, kundi dahil lahat nakatingin. Sa 3 taong nasa gitna, si Romel, si TJ at si Marco. At least malinaw na, sabi ni Marco. Nakatingin ng diretso kay Romel. Walang sigaw, walang galit sa tono. Pero mas nakakatakot dahil kalmado. Marco, mahina ang boses ni TJ. Pero hindi siya pinansin. Hindi pa. Ang lakas ng loob mo, dagdag ni Marco. Isang hakbang papalapit kay Romel. Para sabihin yan sa harap ko. Hindi umatras si Romel. Hindi rin siya nagsalita agad. Hindi ko naman tinatago, sagot niya. Diretso, tahimik, pero matigas. Napangiti si Marco. Hindi masaya, kundi mapait. Hindi mo tinatago, pero alam mong may nasasaktan. Alam ko, pero ginawa mo pa rin. Dahil totoo, tumigil ang mundo sa pagitan nila. At sa isang iglap, sumabog. Akala mo ba ikaw lang ang may nararamdaman? Biglang sigaw ni Marco. Nagulat ang lahat, pati si TJ. Akala mo ba hindi ako seryoso sa kanya? Dagdag niya. Hindi ko sinabing hindi, sagot ni Romel. Pero kumikilos ka na parang wala akong karapatan. Napahigpit ang kamao ni Marco. Isang hakbang pa, halos magkalapit na sila. Marco, tama na, singit ni TJ. Pero hindi pa tapos. Sabihin mo nga sa akin, diretso kay Romel. Kung gaano mo siya kakilala? Tahimik si Romel. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil napakarami. Alam mo ba kung anong kinakatakutan niya? Dagdag ni Marco. Alam mo ba kung paano siya masaktan? Alam ko, sagot ni Romel. Mahina. Pero sigurado. Talaga? Napatawa si Marco. Eh bakit parang handa mo siyang saktan ulit? Tumama, diretso. At sa pagkakataong iyon, wala agad na sagot si Romel. Stop! Sigaw ni TJ. At doon lang sila natauhan. Napatingin silang dalawa sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita nila, nasasaktan siya. Hindi ako trophy na pinag-aagawan nyo, dagdag niya. Nanginginig ang boses. Tahimik, walang makapagsalita. Kayo ang naguguluhan, sabi niya. Tumingin kay Romel, tapos kay Marco. At ako ang nasasaktan. Lumapit si Marco. Hindi kita gustong saktan, sabi niya. Pero ginagawa mo, sagot ni TJ. Napatingin si Marco. Natigilan. Lumapit naman si Romel. Dahan-dahan. Hindi rin yun ang gusto ko, sabi niya. Napatingin si TJ sa kanya. At alam mo yan, tahimik, pero sa tingin pa lang, alam niya. At iyon ang mas masakit. Enough! Isang salita, pero puno ng pagod. Napaatras si TJ. Hindi ako bibili ngayon. Diretso, walang paligoy. Nagulat si Marco. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin,
Huminga siya ng malalim. Pagod na ako. Tahimik. At kung pipili ako ngayon, hindi yun dahil gusto ko. Napatingin siya kay Romel. Dahil lang sa pressure. Tapos kay Marco. Dahil lang sa takot. Napapikit siya. Hindi ganun ang gusto ko. Tahimik ang buong gym. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Lalayo muna ako, sabi ni TJ. Mahina pero buo. Sa inyong dalawa. Hindi pwede yan. Agad na sagot ni Marco. Pwede, sagot ni TJ. At gagawin ko. Napatingin siya kay Romel. At sa tingin na yon, may laman. May gustong sabihin. Pero hindi pa ngayon. At kung mahal niyo talaga ako, dagdag niya. Hayaan niyo muna ako. Tahimik, mabigat, totoo. Walang sumagot, walang humarang. Dahil kahit masakit, alam nilang tama siya. Dahan-dahang tumalikod si TJ. At sa bawat hakbang papalayo, parang may nababawasan. Pero may naiiwan din. Si Marco, nakatingin lang, napapikit, napabuntong hininga. Hindi niya inaasahan to. Hindi ganito. Si Romel, nakatayo pa rin. Hindi gumagalaw, hindi sumunod. Pero sa loob niya, ang gulo. Hindi pa tapos to, sabi ni Marco. Hindi tumitingin kay Romel. Alam ko, sagot ni Romel. At sa pagkakataong yon, hindi na sila magkalaban lang sa salita, kundi sa puso ng iisang tao. Sa labas ng gym, naglalakad si TJ. Mag-isa, tahimik. Pero sa loob niya, bagyo. Bakit ganito ulit? Bulong niya. Akala niya, iiwasan niya. Akala niya, babaguhin niya. Pero hito na naman. Parehong sakit, parehong gulo. Huminto siya. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili niya. Hindi pa ako handa. At sa loob ng gym, dalawang lalaki ang naiwan. Parehong nasaktan, parehong umaasa. Parehong hindi susuko. Lunes ng umaga, maingay ang classroom. May tawanan, may kwentuhan, may mga simpleng problema. Pero sa isang sulok, tahimik si TJ, nakaupo, nakatingin sa notebook. Pero walang sinusulat. Kasi ang totoo, wala siyang focus. Paulit-ulit sa isip niya ang nangyari kahapon. Ang sigawan, ang mga mata ni Romel. Ang sakit sa boses ni Marco. At ang sarili niyang desisyon. Lumayo. Oy, okay ka lang? Napatingin siya. Isang kaklase. Okay lang, sagot niya. Ngumiti pero pilit. Sa kabilang side nakaupo si Romel. Tahimik, hindi pa rin nagsasalita. Hindi rin gumagalaw. Nakatingin lang sa harap. Pero hindi nakikita na sa paligid niya. Bro, napalingon siya. Si Lian. May dalang juice. Inom ka muna. Sabi niya, inabot. Salamat. Umupo siya sa tabi niya. At least, hindi ka sumugod kahapon. Biro niya. Napangiti si Romel ng bahagya. Gusto ko nga eh. Pero hindi mo ginawa. Dahil tama siya. Tumango si Lian. Yeah, tama siya. Tahimik sandali. Pero hindi ibig sabihin na titigil ka na. Dagdag niya. Napatingin si Romel. Hindi ko siya pipilitin. Good. Ngumiti si Lian. Kasi kung mahal mo talaga, kaya mong maghintay. Natigilan si Romel. Kasi iyon ang hindi niya nagawa noon. Hapon, practice ulit. Pero ngayon, kulang. Nasaan si TJ? Tanong ni coach. Tahimik ang lahat. Absent po. Sagot ng isa. Napabuntong hininga ang coach. Hindi pwede to. Competition na next week. Pero kahit anong sabihin, hindi nila mapipilit. Habang nagpa-practice, ramdam ni Romel ang kawalan.
Parang may kulang sa bawat galaw. Parang may hinahanap ang katawan niya na wala doon. Focus! Sigaw ni Lian. Napalingon siya. Sorry. Kanina ka pa lutang. Wala lang. Miss mo lang. Diretsong sabi ni Lian. Natigilan si Romel. Hindi siya tumanggi. Hindi siya nagsinungaling. Sa kabilang banda, nasa rooftop si TJ. Tahimik, mahangin, mag-isa. Pinili niyang hindi pumasok sa practice. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang hindi niya kakayanin. Ang hirap, bulong niya. Umupo siya sa gilid, nakatingin sa malayo. At bakit parang ako pa rin ang nasasaktan? Sabi na nga, dito ka. Napalingon siya. Si Marco. May dalawang bottled water. Hinahanap ko sa baba. Alam ko. Ba't hindi ka bumaba? Tahimik si TJ. Dahil nandun siya. Diretso, walang paligoy. Napabuntong hininga si TJ. Hindi lang siya. Sino pa? Kayong dalawa. Tahimik. Napaupo si Marco sa tabi niya. Hindi masyadong malapit, pero sapat. Hindi kita pipilitin, sabi ni Marco. Mahina, pero seryoso. Nagulat si TJ. Talaga? Oo, ngumiti siya. Pero may lungkot. Kasi kung pipiliin mo ako dahil lang sa pressure, ayoko nun. Napatingin si TJ sa kanya. At kung hindi ako ang pipiliin mo, napangiti si Marco. Mapait. Masakit, pero tatanggapin ko. Tahimik. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si TJ ng kakaibang bigat. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kabutihan. Salamat, sabi niya. Huwag ka munang magpasalamat, pero ni Marco. Hindi pa tapos ang laban ko. Napatawa si TJ. Bahagya. Kinagabihan, mululit. Pero ibang sitwasyon. Mag-isa si TJ naglalakad. Nag-iisip hanggang sa napahinto siya sa harap ng isang cafe. At doon, nakita niya sila Romel at Lian. Magkatapat, nag-uusap. Nakangiti, masaya. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya makagalaw. Parang may pumigil sa kanya. Parang may nagsasabing, tumigil ka. Ang saya mo today sabi ni Lian. Ganun ba? Sagot ni Romel. Yeah, mas relax ka. Ngumiti si Romel. Siguro, nasanay na. Na wala siya. Saglit na tahimik si Lian. Hindi siya nagsalita, pero naramdaman niya may sakit pa rin. Sa labas, nakatingin si TJ. Narinig niya yon at sa isang iglap, parang may bumagsak sa dibdib niya. Ang bilis. Bulong niya. Ganun ba talaga kadali? Hindi niya napigilan. Nasaktan siya. Tumawa si Lian at sa sandaling yon, hinawakan niya ang kamay ni Romel. Hindi mahigpit, hindi pilit, pero nandoon. At iyon, ang tuluyang pumutol sa tibay ni TJ. Napatras siya, hindi na tumingin, at mabilis siyang umalis. Hindi dapat, pulong niya habang naglalakad. Mabilis, magulo. Hindi dapat ako apektado. Pero habang tumatagal, bumibigat ang dibdib niya. At sa unang pagkakataon, nagselos siya ng buong buo. Sa loob ng cafe, napansin ni Romel. May problema? Tanong ni Lian. Napatingin siya sa pinto. Parang may dumaan. Parang may nawala. Wala. Pero ramdam niya may nagbago. Kabing tahimik, magkaibang lugar, magkaibang sitwasyon. Pero isang nararamdaman, panghihinayang. At sa puso ni TJ, may isang tanong na hindi niya matakasan. Kung ako ang una, pipiliin kaya niya ako?
Maagang dumating si TJ sa school. Mas maaga kaysa sa lahat. Hindi dahil masipag siya, kundi dahil ayaw niyang may mauna at makakita sa kanya. Ayaw niyang may makausap. Ayaw niyang magbago ang isip niya. Tahimik ang classroom. Umupo siya, huminga ng malalim. Paulit-ulit, parang may pinipilit pakalmahin. Kung hindi ngayon, kailan pa? Bulong niya. Alam niya, kailangan na niyang pumili. Hindi dahil pinilit siya ng iba, kundi dahil kung hindi niya gagawin, lalo siyang masasaktan. Ang aga mo napalingon siya. Si Marco, may hawak na 2 kape. Para sa'yo, sabi nito. Inabot ang isa. Tinanggap ni TJ. Salamat. Umupo si Marco sa tabi niya. Hindi agad nagsalita. Parang hinihintay siya. Mahal ko, simula ni TJ. Mahina pero buo. Napatingin si Marco sa kanya. Naghintay. At kung pipili ako, huminga si TJ, malalim. Gusto ko sana yung hindi ako matatakot. Tahimik, naiintindihan agad ni Marco. Pero hindi pa rin siya nagsalita. Pag ikaw kasi, dagdag ni TJ, nanginginig ang boses. Parang sigurado. Masakit pakinggan kahit hindi pa kompleto. Pero ramdam na. At pag siya, napapikit siya. Hindi niya kayang sabihin. Kasi alam niya ang kasunod. Magulo, masakit, hindi sigurado. Okay lang, sabi ni Marco. Mahina, pero ramdam ang sakit. Hindi mo kailangan ipaliwanag. Napatingin si TJ sa kanya. Sigurado ka? Ngumiti si Marco. Mapait. Kung akong pipiliin mo, hindi dahil gusto mo, kundi dahil natatakot ka. Umiling siya. Hindi ko tatanggapin yun. Natigilan si TJ. Pero, dagdag ni Marco. At sa pagkakataong ito, lumapit siya ng kaunti. At kung pipiliin mo ako dahil gusto mo akong subukan, mahina ang boses niya. Handa ako. Tahimik at doon napapikit si TJ. Gusto kong subukan. Isang desisyon, isang pangungusap na nagbabago sa lahat. Tahimik si Marco, hindi siya agad ngumiti. Kasi alam niya, hindi siya ang unang pinili. Pero kahit gano'n, tinanggap niya. Okay, sabi niya. Mahina pero totoo. Hapon, dance practice. Naroon ang lahat, pero ang pakiramdam, parang may inaabangang mangyari. Pumasok si TJ kasama si Marco. Magkatabi, magkalapit, at sa isang iglap, napatingin ang lahat, pati si Romel. Nagtagpo ang mga mata nila, at sa pagkakataong iyon, hindi na umiwas si TJ. Hindi na rin siyang umiti. Diretso lang, tahimik pero malinaw. Lumapit siya kay Romel, dahan-dahan, habang si Marco nakatayo lang sa likod niya. Romel, mahina, pero sapat para marinig. Napatingin si Romel sa kanya, naghintay. At kung pipili ako, ulit, parang kahapon, parang kanina. Pero ngayon, may kasunod na. Hindi ikaw. Tahimik, walang gumalaw, walang huminga. Parang may bumagsak sa dibdib ni Romel. Mabigat, masakit. Pero hindi siya nag-react. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtanong. Okay, isang salita, pero puno ng lahat. Nagulat si TJ. Yun lang. Ngumiti si Romel. Mahina, mapait. Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Tahimik, walang sagot si TJ. Kung saan ka sasaya, dagdag ni Romel. Doon ka. Diretso, walang drama. Pero ramdam ang sakit sa likod. Napatingin si TJ kay Marco. Na ngayon, tahimik din. Hindi siya nagdiwang. Hindi siya ngumiti kasi alam niya may nasaktan. Practice na! Sigaw ng coach. At ganun lang, nagpatuloy ang mundo. Parang walang nangyari.
Pero sa loob nila, gumuho ang lahat. Habang sumasayaw, hindi maiwasan ni Romel na mapatingin sa bawat hawak ni Marco kay TJ. Parang may kumikirot. Sa bawat ngiti ni TJ, parang may nawawala. Focus, sabi ni Lian habang katabi siya. Sorry, hindi ka okay. Okay lang ako. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Lian. Pagkatapos ng practice, naglakad si Romel palabas. Mag-isa, tahimik. Hanggang sa... Romel! Napalingon siya. Si Lian, humihingal. Hinabol siya. Hindi mo kailangan maging okay, sabi niya. Diretso. Napangiti si Romel. Mahina. Pero kailangan. Hindi. Lumapit si Lian. At kung nasasaktan ka, okay lang. Tahimik at sa unang pagkakataon. Hindi na siya pinigilan. Napapikit siya, huminga ng malalim. Sa pagkakataong to, pulong niya. Hayaan na kita. Sa kabilang banda, magkasabay na naglalakad sina TJ at Marco. Tahimik, walang nagsasalita. Masaya ka ba? Tanong ni Marco. Bigla, napatingin si TJ, natigilan. At sa unang pagkakataon, hindi siya agad nakasagot. Oo, mahina, pero hindi sigurado. Napangiti si Marco, pero hindi buo. Good. At sa sandaling yon, pareho nilang naramdaman na kahit may pililin na, hindi pa tapos ang laban. Sa bawat sigaw ng kahapon, mga salitang di napigilan, unti-unting napagod ang puso sa pagmamahal na nasugatan. Akala ko tayo na ang dulo, akala ko wala nang bukas. Pero bakit kahit tapos na tayo, ikaw pa rin ang hinahanap. Ikaw pa rin sa bawat sandali, kahit pilitin kong lumayo sa'yo. Bumabalik din sa'yo. Ikaw pa rin kahit masakit, kung bibigyan man ng isa pang pagkakataon, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Nagbago man ang takbo ng oras at binalik tayo sa simula. Pinilit mang umiwas sa damdamin, ikaw pa rin ang dahilan. Sa dami ng maling desisyon, sa dami ng luhang tinago, natutunan kong kahit masaktan, ikaw pa rin ang totoo. Ikaw pa rin sa bawat sandali, kahit pilitin kong kalimutan,
ikaw pa rin kahit kailan. Sa dami ng mundong pwede kong tahakin, sa'yo pa rin babalik. Ikaw pa rin hanggang wakas. Hindi na takot, hindi na iwas. Ikaw pa rin, ikaw pa rin. Sa bawat pagkakataon, ikaw pa rin.